Magandang araw po sa inyong lahat. Bale ang ituturo ko po sa inyong mga tanong ay yung lagi pong nagagamit ng mga Amerikano. Bale ito po yung pangkaraniwang pagtatanong ng mga Amerikano na napakaganda po kung inyong matututunan agad, lalong-lalo na po ang mga baguhan para hindi na po kayo malito. Kasi meron po ditong salita na panlito na inilalagay po sa duluhan at marami nga pong nagtatanong bakit inilalagay itong uri ng salita na ito sa dulo ng tanong? Bakit nagkaganyan? At bakit itong klasing salitang ito o itong uri ng salita na ito ang inilalagay sa dulo? At bakit yan ang ginamit? So yan yung mga katanungan na kalimitan na hindi po nasasagot na dito po natin sa ating aralin sasagutin. Kaya sana po tapusin niyo po itong ating aralin para humusay po kayo magtanong sa English na mala Amerikano. Okay po? So umpisa na po agad natin. Okay, dito na po agad tayo sa ating halimbawa. What is it used for? Pag tinagal po yan, para sa ano ito ginagamit? Okay? Itong use, itong salitang ginagamit. Itong for, para, sa. Okay? Siyempre, itong what, yan yung ano. Tapos itong it, yan yung ito. Okay? So, para sa ano ito ginagamit? What is it used for? Pangalawa, gawa sa ano ito? Yan, mga kalimitan na pantanong po natin yan na dapat nyo may translate sa English ng tama. At ito po yung translation. What is it made of? Okay? Isa pa pong halimbawa. Ano ang pinupuntirya nito? Pag in English po natin yan, what is it aimed at? Okay? Sumunod, para sa ano ito nakabase? What is it based on? Okay? Isa pa po. Kilala ito sa ano? What is it known for? Okay? Sumunod, para sa ano ba ito nakalaan? What is it meant for? Okay? So, merong tayong mapapansin po dito sa ating tanong. Gumagamit po tayo ng preposition sa dulo ng ating tanong. Dito sa unahan, for ang ginamit natin. Dito sa pangalawa, of. Pagdating sa ikatlo, at. Pagdating sa ikaapat, on. Pagkadating sa ikalima, for. Tapos sa pinakadulo, for. Okay? Bakit ba nagkakaganyan ang paggawa natin ng tanong? May preposition sa dulo. Unang-una, ang dapat yung tandaan ay meron po tayong tinatawag na collocation. Okay, pag sinabing collocation, dalawang salitang magkapareha. So, itong for, kapareha ng use. Itong of, kapareha ng made. Itong at, kapareha ng aimed. Itong on, kapareha ng base. Itong for, kapareha ng known. Itong for, uli, kapareha ng meant. So, dyan ibinase ang paggamit natin ng preposition. So, pag gumamit ako ng use, ang preposition na pwede ko pong i-partner dyan ay for. Yun po. Ganun po yung dapat na tamang pag-unawa. At ang tawag po dyan ay collocation nga. Yung made, pag gumamit ka ng salitang made o itong gawa, ang preposition na pwede nyong i-partner dyan o isama ay of. Pagdating sa aim naman, at. Sa base, on naman. Sa known, for naman. Sa meant, ay for. So, yun po ang dahilan kung bakit gumamit ako ng preposition for. Kasi use ang ginamit kong verb. Of naman dito sa pangalawa kasi made ang ginamit kong verb na yan po yung tamang magka-partner. Okay? Ngayon, ang pangalawang tanong, bakit, so nasagot ko na, bakit ang preposition kong ginamit ay for, of, at saka on, di ba? Ngayon, ang pangalawang tanong, bakit
itong for ay nasa dulo. Okay? So, yan yung marami pong nagtatanong. Bakit ang preposition ay nasa dulo sa ating tanong? Kaya po, may ganito pong sitwasyon na ang preposition ay nasa dulo kasi yung isusunod po nating salita sa kanya ay hindi pa po natin alam. Kasi po, yung isusunod nating salita para sa kanya ay dapat masagot po muna mula sa tanong na what. So pag nasagutan po natin itong tanong na what is it used for, saka natin malalaman kung anong salita ang makakapareha nitong for. Na kapag nasagutan na po natin itong tanong na ito, malalaman na po natin yung kapareha na salita po ng for. At ito po yun. Ito po ang halimbawa ko. Para sa ano ito ginagamit? What is it used for? So, hindi pa natin alam. Kaya hindi natin alam yung kasunod na salita para sa for. Diba? Na ipapareha natin sa for. Ito yung pagkakasagot ko. Ito ay ginagamit para sa paglilinis. So, kung mapapansin nyo, itong para sa, kapag yan ay in English, yan yung for. At yung paglilinis, yan ay yung salitang sinasabi ko na kanina ay hindi pa po natin alam habang hindi pa natin sinasagot yung tanong na what. So, itong paglilinis, yan yung kasunod talaga nitong for. Na kapag in English po natin ito ay ginagamit para sa paglilinis, it is used for cleaning. So, ngayon, alam na po natin yung isusunod na salita pagkatapos ng for at yan ay yung cleaning. At dahil nga po, hindi nga po natin alam kanina na cleaning yung kapartner ng for nasa tanong. Kaya yung tanong natin nandito po sa preposition. Ang naging duluhan po ng ating tanong ay yung preposition for. Yun po ang dahilan kung bakit ang preposition natin ay nasa dulo kapag ginamit natin sa tanong. Yan po ang kadahilanan na dapat tandaan nyo na ngayon yung mga sinasabi ko. Kasi hindi po yan basta-basta na naituturo o naipapaliwanag. Okay, sa paraan natin ha. Sa ganitong paraan. Yan po ang kadahilanan. Pero oras nga po na, kung mapapansin nyo, oras na masagot na po natin yung what at nalaman na nga po natin yung kapareha ng for, yung isusunod sa kanya, hindi na po magiging tanong. Wala na tayong tanong kasi nasagot na nga po natin eh. Kaya ito na, naging declarative sentence na, hindi na interrogative sentence. Okay? Tingnan nyo, tuldok na, wala nang question mark sa dulo yung paglilinis natin. Okay? So, sana makikitandaan. Okay? So, sana ngayon, alam nyo na ang kadahilanan kung bakit yung meron pong tanong sa English na meron pong preposition sa dulo. Sana nasagot ko na po yon. So, dalawa po ang isasagot nyo. Gawa ng collocation at saka hindi pa nasasagutan yung question word natin na what. Okay? Kaya yung ating preposition ay nasa dulo. Okay po? Tapos, ang maganda pa dito sa ating aralin, minsan kasi ay mahihirapan ka talaga kung paano mo i-translate yung iyong Tagalog na mensahe o yung iyong Tagalog na tanong patungong English. Kasi ibang-iba po talaga. Hindi po natin may translate ng isa-isa. Kasi magkakamali po kayo noon. Kailangan nyo po talaga ng gabay. Kaya nandito nga po ang English aralin para gabayan kayo. Katulad po nito, para sa ano ito ginagamit. So, mahirap po yung gawin na tanong. Ngayon, meron na po kayong pasihan. At ito nga po, what is it used for? Ginagamitan pala ng what. Ginagamitan ng linking verb na is, ginagamitan ng it, tapos yung
collocation po natin na tinatawag, yung verb na may tamang kapartner na preposition. Tapos may question mark sa dulo. Yun po yun. So ito ay ginagamit para sa paglilinis. Yan naman po, it is used for cleaning. So ginagamit po natin ay it para sa ito, is para sa I, use para sa ginagamit, para sa ay for, tapos paglilinis ay cleaning. Yan, minsan tamang-tama po sa Tagalog yung may katumbas ang bawat isa. Pero yung dito sa taas, wala. Tingnan nyo, yung is, walang I dito. So, kailangan nyo talaga ng gabay. Kailangan mabihasa nga lang po kayo sa madaling pamaraan. Kaya nandito po tayo, di ba? So, ito, gawa sa ano ito? Pag in English po yan, what is it made of? Okay? So, para malaman nyo yung tanong, yung sagot mula sa what, para alam nyo yung papartner sa of, sagutin nyo muna yan. At ang sagot ay, ito ay gawa sa kahoy. Itong kahoy. Itong gawa sa, yan yung made of. So, alam nyo na, wood pala yung isusunod nyo sa of. Pero, hindi na nga magiging tanong. Diba? Kasi nasagot nyo na yung tanong. So, ngayon, gusto kong tandaan nyo rin itong mga tanong natin. Kasi gamit na gamit po yan. Magagamit nyo po yan. Sa totoo lang. Itong what is it used for? What is it made of? What is it aimed at? Ito pa. What is it based on? Yan, gamit na gamit po yan. What is it known for? At saka, what is it meant for? Bali po, napakarami pong tanong na meron pong preposition na nasa dulo. Inuna ko lang po itong what para lang magkaroon kayo ng tamang focus. Okay, nasa what pa lang tayo pero meron pa pong iba. At kung gusto nyo pong gawin ko yung iba pa, i-comment nyo lang po na sabihin nyo lang na i-continue ko yung paggawa nitong ganitong klaseng lesson na kung saan ay yung tanong po natin ay may preposition sa dulo para may pagpatuloy ko. I-like nyo lang po at i-share nyo para malaman ko. Okay? So guys, maraming salamat po sa mga nakasubscribe pa rin sa ating page para bigyan tayo ng tulong. Ganon din po sa mga gumagamit ng Shopee page. Link po natin para makapagbigay po ng commission sa ating page. Maski maliit lang po commission. Okay? Maski yan ay 5 piso, 2, 3, ayos na po yun. Okay? Pag ginamit nyo yung Shopee page natin na link, magkaka-commission po yung ating page na walang karagdagang presyo dun sa bibilhin yung item. Mapa-item man mula sa page natin o item nyo. Okay? At sana naman po, share naman po itong ating video kasi para makakita rin naman po ng iba. Sayang naman po sa totoo lang kasi kung mapapansin nyo, napakalaking bagay nito sa totoo lang pag nalaman nyo. Lalong-lalo na doon sa mga gusto maging teacher, mga English teacher, maging English teacher, napakalaking bagay po nitong ideya na ito. Para sa akin, kasi sa totoo lang, ako'y nahirapan dati. Bakit ba merong preposition sa dulo ng tanong? Anong dahilan? So ngayon, simpleng-simple na ang kasagutan. Okay, tatandaan nyo na lang. Kaya sana po, makikishare naman po sa iba para makatulong din sa iba. Okay? At kasi yun po talagang gusto ko yung malaman nila itong mga importanteng kaalaman na ito. Okay? So maraming salamat po. Mag-aral ng maigi.